we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Motorista gadan kan mabagsakan ni nalalapa ng puuning kahoy sa Labo, Camarines Norte. 300 na mga urig pig-depopulate sa banwaan ng Tiwi Albay huli sa ASF. Asin, agricultural products na pinakakaiba, pinakadakula, pinakahalaba asin pinakamagabat kan mga paraoma sa Bicol, tampok sa Farmers Festival. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Banwanin Tiwi Albay na idagdag sa mga lugar sa Bicol na may positibong kaso nin African Swine Fever o ASF. Kaso kan ASF sa rehiyon, naglalangkaw alagad manageable pasubuot ang sitwasyon susug sa DA Bicol. Ang detalye, aramuta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, ang banwaan ng Tiwi sa probinsya ng Albay ang pinakahuring na idagdag sa mga lugar sa Bicol Region na may aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF. Malang ang italabi 300 na urig ang pig-depopulate na sa nasabing lugar. Sarong pigkakargakan heavy equipment ang mga mayong buhay na urig na ini sa barangay Huruan, Tiwi Albay. Parti ini kan ginigibong depopulation kan mga otoridad nga nang dain na maglakupa ang African Swine Fever sa banwaan. Susog sa Provincial Veterinary Office na kapag depopulate na sinda, nilabi 300 na urig sa nasabing banwaan. Nag-conduct po tayo lalo doon sa mga nearby barangays, yung sakop po ng 500 meter radius. So after the result po, after several days po, nagluwas po si result. So, nadagdagan po yung one positive case. So, in Barangay Horoan, naging 4 na po yun. Then, yung Barangay Baris na katabi, nagkaroon po ng 3. So, in short po, naging 7 po yung positive case. So, that's indicative na isa na po siyang outbreak. Susog kay Dr. Melia, posibleng din nakuta na naglako pa sa ibang barangay kan banwaan ng ASF kung nag-report tulos ang mga hog racer na haloy na palan na may nagagaransa sa indang mga ataman. 79 mga hog racer ang apektado kan ginibong depopulation kan mga otoridad. Ang banwaan kaya nin Tiwi Albay ang naidagdag sa mga lugar sa Bicol Region na may positibong kaso ng African Swine Fever. Susog sa Department of Agriculture ang mga banwaan kan Tiwi asin Bula ang may mga aktibo pang kaso kan nasabing helang. Mantang 19 ang iba pang banwaan ang padagos na pigumonitor kan ahensya. Sa ibong kaini, manageable pa man subot ang kaso kan African Swine Fever sa Bicol Region. Actually, in coordination with LGU, nagkaroon na sila ng mga strict biosecurity measures. Pag may mga abnormalities po na mga namamatay na baboy, ipagpaalam po kaagad dito sa Department of Agriculture para malaman natin kung ASF ba yun or baka ibang sakit naman. Kate, ginagarantiya man kan mga otoridad lalo na kan Department of Agriculture na may makuko ang 5,000 pesos na indemnity claim ang mga apektadong hog racer. Kate? Diyos Mabalos, Chris. Nabulabog ang mga estudyante para tukdo asin mismong manehamiento kan sarong kolehiyo sa Daraga Albay pasado alas 3 nin hapon kan Mayo 13. Sarong fetus kaya ang nadukayan sa salog kan saro sa mga banyo kan eskwelahan. Susog sa Daraga Municipal Police Station, sarong estudyante ang nakahiling sa fetus. Pigtutubudan na kan parehong aldaw sa naman ni ini na iluwas kan sa iyang ina. Dinara sa ospital ang fetus asin duma na pag-araman na poko mas o menos 10 weeks old na ini.
Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente, tanganing maaraman kung intensyon ang paglaglag kan fetus. Pigsususog pa man kan pagkakabistuhan kan kagibo kaini na posibleng nasa laugman sa nakan eskwelahan o kaya outsider subuot na nakigamit nin CR. Depende po sa kalabasan ng investigation. Pag intentional po, kumbaga sinadya niyang i-abort, pwede po doon may kananagutan. So intentional abortion ang kakaharap niya. Gadanan sarong 39 anyos na lalaki makalis mabagsakanin puuning kahoy, mantang nagmamaneho kan sa iyang motorsiklo sa barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Sigun sa report kan mga otoridad, sa barangay, nangyari ang insidente maalas 12 nin matanga, kung sa intulos man hindang nirespondehan. Nadara pa subuot ang biktima sa ospital, alagad pigdeklarar ng dead on arrival kan mga doktor. Marahay man subuot ang panahon kan mga oras na ito, alagad huli talapa na ang mga ugat kan kahoy, kaya ini nagbagsak. Magigirumduman na sarong resolusyon na ang pigpasar ni Councilor Ray Kenneth Oning para sa pagbilog nin task force na mangingenot sa clearing operations urog na sa mga delikado ng puuning kahoy sa gilid kan mga tinampo. Alagad, day pasyerto kunno arin ini mapuon. Saro sa kada 5 na genyo nagtitios sigun sa assessment kan Naga City Planning and Development Office. Poverty rate kan syudad nahihiling naman subuot na nagbababa sa tabang kan pirang programa kan LGU. Uyan report ni Jessica Kalinog. Small area estimates kan Philippine Statistics Authority as in community-based monitoring system na pigdevelop kan gobyerno nasyonal. Iniyan mga pigagamit kan Naga City LGU nganing sukulon ang iba-ibang dimension kan poverty o pagtios. Sa datos kan Naga City Planning and Development Office, pag-abot sa income poverty, hali sa 33.4% kan 2015, nagbaba ini sa 31.9% kan 2018. Ang pagtubod kang opisina, which is our recommendation to the city government, ang pagtubod mi, ang poverty situation ng Sanaga is somewhere in between those numbers. Bot sabihon, saro sa kada 5 pamilya ng Sanaga, nagtitios, lives below the poverty line. Ang mga numero na ini, iuman ang pigagamit na basihan para magiyahan ang syudad sa pag-implementar nin poverty programs. Siring na sanakan ginhawang na genyo program, kung sain may mga training asin oportunidad na makahanap buhay na pigtatao sa mga benepisyaryo. Sa back of niya, sa Barangay Concepcion Pequeña, si tentang mga individual ang parte kan programang ini. Nakanood po ako pag-massage dahil po dyan. Aloy naman po ako nagmamassage. Yun na po yung pagkuhen ko sa kita ako, nakakatabang po ako sa agum ko. Si Nanay Maribel, nakanood man pagtahi sa tabang kan programa. Asin iyo naman ang pigkukuanan niya nin dagdag na kita. Malaking tabang ko tako ang member na matatabangan nila, magpupursige din. Kasi po, ang pagtabang nila yaon. Sigun sa City Planning Office, haloy, alagad nagbababa man ang poverty rate sa syudad. Ansaro sa mga angat tanganing dagos na ining mapara, iyo ang access sa trabaho. Kaya padagos ang mga espuwerso kan lokal na gobyerno na matukdoanin mga kakayanan asin kaaraman sa paghanap buhay ang mga nagenyo. Siring man ang pag-enganyo nin mga private investor na maglaog sa syudad, nganing magbukas nin negosyo asin makaopresir nin dagdag na trabaho. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kampanya Naga City sa dangling wires nagpapadagos. City Engineers Office nakakolektar na nin maabot sa 20 tonelada nin mga kable. Opisina, mas mahigot subuot sa mga telco tanganing malikayan na ang mga nakalaylay na kable. Uyan report ni Chris Novello. Mahihiling ang bulto-bultong mga wire na ini na nakatambak sa gilid kan tinampo sa Panganiban Drive, Naga City. Ang nasambitang mga wire ang mga nanotaran na nakalaylay sa gilid kan mga tinampo asin pinahali kan City Engineers Office sa mga telco company como parte kan kampanya na mahali na ang mga dangling wire sa syudad. Kadaklan sa mga ini antay na ginagamit asin nakadagdag pa sa mga existing wire sa gilid kan tinampo. Ang natanggal tapong kable sa biyonta ng more than 20 trucks.
Ang natanggal tang mga poste, mga 200 poles na natanggal tapon sa CPD-1. Tapos sa mga national roads ta. Kasabay kan paghali sa mga dangling wires, dahil nalilikayan na may mga naapektaran ng mga internet user. Siring kan establishmentong ini na pirangal daw ng mayong internet connection. Dahil po sa pagkawala ng internet, apektado po yung yung negosyo po, yung pag-monitor namin sa CCTV po. Nagahagad man ng dispensa ang Naga City LGU sa mga naapektaran kaini. Mas manapapahiguton kan opisina ang pag-regulate as in monitoring sa mga telco nganing maliken na ang dangling wire sa syudad. Kay banan si Carlo Abonita as in Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, duwang weather systems ang padagos na nagdadanay asing makakaapektar sa nasyon. Yan ang easterlies o ang shear line kung saan nabibilog ana may hibog na panganuron huli sa pagsasabatan o convergence kan mainit asin malipot na duros. Naguhuyop man ang easterlies o ang mainit asin maarasahas na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Sa Bicol Region basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran, apwera na sana sa pirang parte kan Camarines Norte, Albay asin Masbate. Kaya iandam ta po ang satuyang mga payong mga kapuso. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Mindanao. Puon kan mga nakaaging bulan, sunod-sunod na ana nairirehistrong halangkaw na heat index sa probinsya nin Camarines Norte. Huli kay ni pirang mga banwaan asin eskwelahan naman ang nagpautob nin asynchronous classes huli sa labing init kan panahon. Alagad sa Tagungtong Elementary School sa banwaan kan Mercedes. Dai na subuot kay puha na suspenderon ang face-to-face classes huli ta dai digdig gayong mate ang init kan panahon. Sa tabang kaya kan mga nakatanom na puuning kahoy sa laog kan eskwelahan, presko ang duro sa lugar. Puun kaya kan taong 2020 nakaugalian na kan eskwelahan, partikular na kan grade 6 students, ang pagtatanom nin puuning kahoy antes sinda maggraduar. Kaya sa mga panahon na arog kaini, mati subuot kan mga paratukdo asin mga estudyante ang magayon na resulta kan sa indang pagtatanom asin pag-aataman nin mga puuning kahoy. So ang nagiging hugutan lamang ay sa ngayon yung Tagungtong Elementary School adheres to these programs, particularly in tree planting, kasi ito lang naman yung magiging pamana natin sa ating future generation. Liwat na nagkondusir nin Race or Run After Contribution Evaders Operation ang SSS Daet kung sa in-target kay ni ang 8 employer gikan sa manlain-lain na banwaan. Anas mga non-remittance ang naging bayulasyon kan mga ini kung sa nasa 35 empleyado ang apektado. Tinauan kan SSS din 12 aldaw ang mga employer tanganing makakumple sa saindang mga obligasyon sa saindang mga empleyado. Sigun sa SSS, kadalasan na rason kan mga employer iyo ang financial issues na epekto kan pandemya, kawaranin oras sa pag-asikaso o kaya nalingawan. Huli kay ni pigigibo man subuot kan SSS Daet ang gabos tanganing makasabay sa nagbabagong panahon o digitalization. Igwa naman subuot ngunya nin e-center tanganing matukdoan ang mga miyembro na maggamit nin mga online website asin application tanganing dai na madipisilan sa pagbayad. Pag hindi sila nakapag-comply ng kanilang obligasyon, meron kaukulang activity or kaparusahan na ipapataw sa kanila pag hindi sila nakapag-comply. So, this is an information campaign na rin sa kanila. Mga kapuso, petsa 15 na release pa kan mid-year bonus kan mga pampubliko asin pribadong empleyado. Kun kaya mala-blockbuster ang pila sa nagkapirang ATM sa syudad ni Naga. Katakod kaiyan mga otoridad, mas hihigutan ang seguridad sa bisinidad kan mga bangko huli sa piglalaomang pagruso kan mga mapasiring sa bangko. Uyan report ni Chris Novelo.
Bet sa 15 na, alagad bako sa nasweldo day-to-day, alagad iyo naman ang saro sa mga pinakahahalatkan mga government as in private employee. Ang mid-year bonus. Kaya ang resulta, garo na blockbuster ang pila sa mga ATM sa syudad ni Naga. Siring na sana ni Fred Gonzaga na all smiles makalihis na positive subuot na naglaognaan sa iyang mid-year bonus. Maugmata at least mababakal ko na sa daga na gusto kong bakalon. Alagad si Will Manavo, iniisip pa sana ang mga gagastusan ubos na subuot ang makukuha niyang mid-year bonus. Family needs. Yun lang po. Then pambayad sa mga utang kasi 'di ba yung pera ginagastos para ibayad sa mga kinakailangan. Katakod kay ini masinigutan man kan mga otoridad ang seguridad sa bisinidad sa mga bangko, huli kan antisipasyon hasta sa aga asin mga masunod na aldaw pa ang pila sa mga ATM. Ang tips kan PNP na ipagkatiwala ang ATM card sa ibang tao na magamit nin ATM. Dapat man subot na magtahob kung mapindot na kan sa indang pin nganing, syertong mayong makakahiling. Asin dapat na maging rigmat sa palibot nganing malikayan na mabiktima ni mararaot na elemento kan sosyudad. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Munya na padikit-dikit nang natatapos sa antig init, doble man ang paglapigot kan mga opisyal sa flood-prone areas tanganing maibitaran ang posibleng paglangkaw kan level kan tubig sa saindang mga lugar sa oras na mag-uranin makusog. Asin sa syudad ni Naga, saruan Barangay Concepcion Pequeña na mga barangay na pigbabaha. Katakod kaiyan makakaulay ta live si June Adan ang saindang barangay administrator. Diyos marhay na hapon po, Sir June. Maray na hapon tabi sa emo, Miss Kate, as in sa gabos ng mga naghinanyog. Sir, saroan Concepcion Pequeña sa mga Hello? barangay digdi sa syudad ni Naga na kumon na pigbabaha tuyong may makusog na uran. Ngunya na nagta-translation na po kita sa panahon ning tig-uran, kumusta po ang paghahanda nindo? Ay, ang Concepcion Pequeña po, since last January po, nagpreparar na kayo na yung maabot na tag-uran. Opo, ano po itong mga partikular na paghahanda nindo? Opo. Ang inot mi pong ginibo, itong Sagup Creek, na nilinigan mi po yan po digni sa Doña Clara hanggang duman po yan sa parte na katriangulo. Dangan sa ngunyan po, dagos-dagos nga ni ang proyekto dyan kang DPWH, itong pigre-reprap paninda itong gilid kang creek para dai na po iniyo magparasadit nganing dagos-dagos po ang daloy kan tubig. Oo sir, maliban po dyan sa Sagup Creek, ano pa pong mga lugar dyan sa barangay Concepcion Pequeña ang prone sa pagbabaha? Asin pirang pamilya po na mga residente ang at risk? Okay po. Digdi po kaya sa Concepcion Pequeña, makukonsider ta na medyo kadaklan rin. Siguro mga 40% ka na parte kang Pequeña, low-lying areas. Binabaha po talaga pag tagkusog kang uran. Ngunyan digdi po sa may parteng Zone 1, digdi sa may atubangan ng Major Seminary, tapos digdi sa Doña Clara, Sister Teresa, yan po ang mga lugar na mostly priming binaba pag nagkukusog ang uran. Ngunyan po kami sa panginginot kan sa muyang kapitan na si Juan Francis Mendoza, yan pong mga drainage canals. Saro-saro na po yung pinaburukasan niya asin pigarali na itong mga bara sa mga can drainage. Kaya kang last month po or early last week of April, medyo nagkaigwa kita ng makusog na uran. Pig-monitor mi po kung medyo nagtaas ang tubig. Hirak ning mahal na Diyos po, dahil naman po. Alright sir, Diyos mabalos po. Sir June Adan, kan barangay Concepcion Pequeña, Naga City.
Soon to rise na sa Barangay Balata saan bagong edipisyo kan Naga City Fire Station. Ginibo ka subago ang groundbreaking ceremony na senyales kan pagpuon kan konstruksyon kaini. Ang ginagamit ngunya na edipisyo sa J. Miranda Avenue kan ahensya. Magiging substation kan Naga City Fire Station. Sigun kay BFP Bicol Regional Director Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon, prioridad na matauanin pasilidad ang mga syudad hulita highly urbanized na ini o dakol na nakaistar, kadakol ang mga establishmento. Siyam na mga lugar pa sa rehiyon ang mayunin sa diring fire station asin fire truck. Alagad gabus ini, napondohan naman subuot, ongoing na ang procurement asin piguhurot na matapos na ang pagproseso antes matapos ang taon. Pati na yung construction ng mga fire stations, minsan lang nakakaigwa kaming problema dahil may mga LGU pa na mayong daga na may tao sa muya. So nakikihuron kami na madali uninda dahil ang target may within this year sa mga mayong fire station mapatugdukan para sa mga fire truck na maabot may masirungan. Nagkondusir nin serya nin pagtiripon ang binilog na task force sa Banwaan kan Daet Camarines Norte na matutok sa implementasyon kan anti-vape selling to minors. Katakod ini kan deklarasyon kan DTI Camarines Norte na masihigutan ang pagpapautob kan vape law sa probinsya puun sa Hunyo 5 tanganing mapugulan ang pagpapabakal nin vape sa mga hovenes asin mairayo ang mga ini sa bisyo. Papangenotan ang nasambitan ng task force kan Daet MPS, katabang ang manlaen-laen na grupo asin opisina. Preparado man subuot ang PNP kung saan nagkondusir na sindanin early information education campaign sa mga komunidad tanganing pagirumduman na pigpapangalad ang pagpapabakal nin vape products sa Sanggatos Metros, ang rayo gikan sa mga eskwelahan asin iba pang public facilities. Alagad sa ibong kan pigsabi kan LGU na babawian in business permit ang mga vape selling establishments na mabalgara sa ley, padagos man na pigiirahay ang pulisiya kontra sa mga iligal na nagpapabakal kan produkto online. Agricultural products na pinakakakaiba, pinakadakula, pinakahalaba asin pinakamagabat kan mga Bicolanong paraoma tampok sa Farmers Festival kan Department of Agriculture Bicol. Uyan istorya ni Chris Novelo. Dain nagpahuri ang taga San Fernando Camarines Sur na si Lorna Portuguese na ibida ang pinakadakula subot nindang pipino. Ang pipino kay anaini ipig entry ni Lorna sa pinaka-contest sa Farmers Festival kan Department of Agriculture Bicol. Pipino po kaya ito ang nailing kong pinakadakula po. Labi po siyang 1 kilo. Pagtimbang mi kasuod ma. Ang giant pipino ni Lorna saro sana sa pinaka-entries na pinakakakaiba, pinakadakula, pinakahalaba asin pinakamagabat na agricultural products na proudly produced kan mga Bicolano. Sa mga pinakakakaiba, tampok ang saradit na pipino na ini, color violet na batag o morado, cranberries asin iba pa. Sa pinakadakula yaon man ang pakwan na ini, may mangga asin kamote. Sa pinakahalaba may patola, Chinese ampalaya, sitaw asin iba pa. Asin sa pinakamagabat ang miracle fruit na ini, batag asin kalabasa. Susog sa DA Bicol obheto kaining mai-showcase ang gusi kan mga Bicolanong paraoma anuman ang gamit na farming technology o practices kan mga ini. We are showcasing the products of our farmers. So pag using their own technologies, using their own farmer practices, nakakapag-produce sila ng mga mahaba, malalaki, kakaiba na mga produkto which in turn will provide them with additional income pag palaging ganyan yung kanilang production. Pigasigurar monitor nili ang suporta kan DA Bicol sa mga paraoma. Makakaresabi man ng farm input siring kan seedlings, tools sa sinipapa ang manggaganang may pinaka na agri-product. Kay panan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyong official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad.
Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.